Let's proceed to our message, and the last point of our message about love, that the excellency of love over all gifts or spiritual gifts. Ito yung pagmamahal na ito, it's the very great, very excellent among or all over. So let's continue. Ang last natin na pinag-usapan, yung first natin dyan na message is because it is the foundation of all spiritual gifts. It is the foundation, the root, the source of the spiritual gift. Yan pong tinakal natin last time. Spiritual gift without love is inefficient or inefficient. If spiritual gift or speaking gift without love is insignificant. And serving gifts without love is insufficient. And secondly, because it is the fuel of our spiritual gifts. Hindi lang po sa source, but it sustains. So yan po nagsusustain po sa ang ating spiritual gift. Because without love of God, hindi po tayo makapagpatuloy sa ating spiritual gifts at sa ating service na ginagawa para sa Panginoon. So that is the work of the love sa buhay po ng Kristiyano. So magkaroon tayo ng consistency sa ating buhay, sa ating pag-serve sa Panginoon, pag-worship, and magkaroon tayo ng complementary, magiging complementary tayo sa iba. Yung ibang mga Kristiyano, nagiging blessing tayo sa kanila. Ano man yung kulang sa kanila, wala silang spiritual gift na meron tayo, so yun ang nagko-complement. Nagdadagdag, ibig sabihin nagtutulong o nagko-kompleto sa kanila. And also, it will make us cooperative. Now we will work together, hand in hand. We serve together. Now we sacrifice together. We consider others' need. Yan po ang love na nagpo-fuel o papalakas po sa atin o nag-guide. So the last point that we will consider, because it is the finality of our spiritual gifts. It is the finality. Ibig sabihin, ito yung pinaka-end ng lahat. Hindi lang sa source, nagsusustain, at ito yung end. Kaya kung titingnan natin, love is the beginning, it is the sustaining, and it is the end. Yan po ang work ng love. Siya yung nagpa-finalize, siya yung nagko-complete. Kaya titingnan po natin ang ating points dito or mga message natin. Kaya let's go to verse 8. Balik po tayo sa verse 8 po natin na pinagdaanan na po natin to last time, but we will consider this again to stress our point in this. Sabi diyan sa verse 8, charity or love, agape love, never faileth. Ang ibig sabihin ng never faileth, hindi siya nagiging failure o hindi siya nagkakamali, but ang ibig sabihin, never stop. Nagpapatuloy. So, ibig sabihin, ang love na ito, whatever is happening in your life, in the life of the other people, or whatever circumstances, situation that we have, we will continue to love. And that's the love of God. Charity never faileth. Kaya sabi dito, but whether there be prophecies, they shall fail. Kaya lahat po ng spiritual gifts na makikita po natin sa Bible, especially yung gifts na itong tatlo na in-emphasize ni Apostle Paul, kasi ito yung na-abuse na spiritual gifts during that time. Ang prophecy, sabi niya, kung may prophecy man na spiritual gift, they shall fail. Ang fail yan, matitigil, mag-stop. Whether there be tongues, yung speaking in tongues, yung other language, they shall cease, mag-stop yan. And whether there be knowledge, it shall vanish away. Ano pong ibig sabihin ni Apostle Paul? Kaya po mga spiritual gifts,
especially ito yung tatlong na major na mention niya dito, ito kasi yung na-abuse ng mga Christians. Nagpapagalingan sila sa prophecy, no, naging mayabang sila dahil sa kanilang spiritual gifts, even their tongues or speaking in tongues, their knowledge, no, dami nilang alam. Sabi ni Paul, lahat ng yan mawawala yan. Pero ang love, ang charity, hindi yan mawawala. So what does it mean? Kaya dito din tayo actually humawak sa tinatawag dito na word assist, na ang mga spiritual gift na ito hindi to permanente. No, it will cease later or sooner or later. Kaya po, knowledge, kahit gaano ka katalino, later on mawawala yan. Tama? Especially pag ikaw ulyanin na. No? Ano na ba to? Nabablangko ka na kung ano yung mga alam mo. Kaya sabi ni Paul, wala po tayo dapat ipagmayabang. The best thing that we need to give attention in our life is the love of God. Why? Because the love of God or agape love is permanent. It will never stop. It will never fail. No, it is permanent. Ibig sabihin, hindi andyan yan yung isang agape love. Kung may pagmamahal po tayo, magpapatuloy tayo. Amen? Amen. Kung totoo mong mahal ang isang tao, kahit anong nagawa niya, anong ginawa niya, anong mga nangyari, mamahalin mo pa rin yan. Kung yan ay pagmamahal ng Diyos. Alam niyo ang Diyos natin, hindi po na tumitigil sa pagmamahal. Although sabi natin, may mga time ang Diyos nagagalit or God hates, di ba? Ano tawag nito? Meron din ang Diyos ng galit eh. Angry kasi iba din sa galit eh. Puot. No, di ba? Kung tatingnan natin yung Bible, God hates the sin but love the sinner. Amen? Amen. Ang kinakaputa ng Diyos sa buhay ng tao ang kasalanan. Pero ang tao mismo, mahal ng Diyos yan. Amen? Amen. Kahit gaano pa ka makasalanan ng tao, mahal ng Diyos yan. Pastor, paano mahal ng Diyos? Pinapabayaan ng Diyos? Totoo ba yun? Ang Diyos, ang pagmamahal niya, hindi yan tumitigil kahit gaano ka makasalanan ng Diyos, ang tao, mahal pa rin niya ng Diyos. Pero ang tanong, paano ang Diyos nagmamahal? Or paano niya in-express ang kanyang pagmamahal? Of course, even in His discipline and in His punishment, that is also the expression of His love. God is love and God also is just. Kaya po hindi po pwede na i-neglect ng Diyos yung isang karakter niya na as God or as love, and if i-neglect niya yung kanyang character as holy. Kaya ang Diyos, balance. No, ang Diyos natin, mahal niya tayo, pero pag may masama o may kasalanan, no, mayroong, ano ba yung tawag nito? Mayroong parusa. O mayroong consequence. And that's how God expresses love. No, still, the point here, that the love of God is permanent, and this love also is permanent if we love like this. Kaya ang pagmamahal po ng Diyos, hindi po tumitigil yan. Kahit gaano pa kabigat, kahirap, no, ang sakit, no, grabe sa tao, pero still you love that person in the love of God or with the love of God. Kaya po, tandaan po natin, kaya sabi dito sa balik sa verse 7, ang pagmamahal na ito, agape love, beareth all things. No? Binibit-bit, no, lahat, kung gaano man kabigat yan, tinitiis yan, believeth all things, hopeth all things, no, maasa pa rin, no, habang buhay. Kaya di ba, habang may buhay may pag-asa. Ang tao na yan, kahit gaano man kasama na yan, kung buhay pa yan, may pag-asa pa yan. Pag patay na, wala na. Thank you. Goodbye. No? No? See you in the, ano? See you in heaven. Yung iba naman, see you in hell. Di ba? Paano yun, Pastor? Pag may namatay, tapos ang talagang hindi naging Christian.
Anong sasabihin mo doon? See you in purgatory. See you in purgatory. Hindi naman. See you in heaven. Ako sa heaven, ikaw sa hell. Medyo delikado yun. No? But you know what? No, actually, din silent man yung Bible, pero possible we can see them. No, yung mga magsasuffer, possible makikita natin sila. No, because no, God is paparusahan sila ng Diyos, tapos siyempre actually ang hell and lake of fire magkaiba pa yan eh. No, pero pares lang silang apoy. Kaya nagtatanong, saan ba yung lake of fire? May mga question minsan na gano'n. Kasi in the Bible, wala mang clear yon, pero ang sinasabi ng Bible na ang hell is under. No, saan dito sa baba. No, under the earth. Pero ang lake of fire, hindi pa nasabi kung saan yun. Kasi di ba kung tingnan po natin sa Revelation, meron pong sinabi diyan that death and Hades or hell will be thrown into the lake of fire. Magkaiba pa yun. Ibig sabihin, one day, someday, kukunin sila ng Diyos, lahat yung mga nasa hell, no, at ilalagay sa lake of fire. Ang tawag sa Tagalog, dagat-dagatang apoy. Hindi natin alam kung saan yun, pero at least that's what the Bible says. But it's still the expression of God's love pa rin. Kasi ang Diyos natin, no, it is His character and nature, ang love. And it flows from His eternality, as I've said last time, I think. Kaya po, pag mayroon tayong pagmamahal na ganito, it will continue. It will endure all kinds of problems, of conflict, or whatever pains that we experience. Agape love is a permanent love. Kaya ang pagmamahal po natin bilang mga tao, for example, ikaw may asawa. Ang pagmamahal mo sa asawa mo, bilang asawa mo, mawawala yan. Hindi yan, hindi yan, tawag nito, hindi yan permanent, temporary lang. Ang love mo sa asawa mo, example, husband and wife, na pagmamahal, temporary lang yan. Bakit? Pag namatay na yung asawa mo, wala na yan. No? I mean, wala na yung relationship mo as husband and wife. Di ba sabi ng till death do us part? Sabi ng commitment. Pag namatay na yan, hindi ka na bound, wala na. So yun po, temporary lang yan ang pagmamahal na, no, na we can say that siguro eros love, whatever. And also even the phileo love, the friendly love. Hindi yan permanent. Kaya pag ikaw mahal mo ang isang tao na as a friend, no, a friendly love, mabilis mawala yan. Pag nag-away na kayo, hindi na kayo friend. Ano na? Enemy. Ang masaklap pa yun, ba? No? No, hindi na, sabi na, your best friend, Best enemy. no, Best enemy. will become your best friend. Best enemy pala, best enemy. Best enemy. No, beast pala. Ibig sabihin yung talagang sobrang away, no? Pag alam niyo minsan gano'n, no? Yung best friend nagiging beast friend. Naging beast ba yung monster? No, gano'n yun eh. Minsan gano'n. Pag yung love natin is only agape, phileo, eros, whatever kind, storge, kasi may isa pang Greek word ng love, storge. No, love for something. So yun po ang temporary love, but the love of God is permanent love. No, magpapatuloy yan. Pastor, wala nang tsansa magkaroon ng restoration. That's reality. Kasi pag sinabi mong restoration and reconciliation, magkaiba pa yun eh. May difference yun. Reconciliation means okay na, nagpatawaran na kayo, pero ang restoration, nababalik sa dati, kung gaano kayo ka-close, mahirap na yun. O, meron nang, okay lang. Okay, I forgive you, I forget you, bye-bye. But, our past relationship or whatever level of relationship, hindi na mababalik. No? Ang tawag yung restoration. So, it is another thing, no, na reality minsan hindi na ma-restore yung dati.
Tama? May mga ganong relationship. Mahirap Ang tawag ng broken. No, broken, Broken heart. no, broken heart. Na-restore, na-reconcile, pero hindi na talaga fully restored. No? Pero at least, reconcile. Ang ibig sabihin ng reconcile, forgiven, no? Forgiven and forgotten. Nakakalimutan na. No, bahala ka na sa buhay mo, ganun, no? Reality yan sa iba, no? Sa buhay minsan. But the love of God is a permanent love that it will continue and flows from the heart of God in our heart, no, towards other people. And secondly, agape love is a perfect love. Amen. Perfect. Alright. Pag sinabi mong perfect, marami pong meaning ang perfect po sa Bible or even sa dictionary. Meron nagsasabi na perfect, na flawless, walang spot o walang, no, kasalanan. No, meron din sinasabi na perfect, na mature, no, or tama, no, exactly. Pag yung, no, yung pag-compare, no, perfect, compatible, no, grabe, no. Kaya yung iba sabi nila, no, perfect match. Amen? Ganun ba? Perfect match ba tayo? Na minsan may ganun, no, especially sa mga couples o whatever. Perfect match kasi siya itim, tapos ikaw puti. Siya, no, ganito, ganyan. Perfect match. So what it means is love is perfect. In other words, this love, no, is complete and even will make you perfect in the sense na magkaroon ka ng love without malice. Kaya kanina yung kanta, no? The love of God is rich and pure. No, walang other things. No, complete, perfect, or another meaning is mature. It will make you, ano tawag ito? Perfect in the sense na mature. No, madadagdagan ang kulang sa iyo. Yan po ang love ng Diyos. Kaya balik po tayo sa verse 9. Kaya sabi ni Paul dito, for we know in part about knowledge, spiritual gift, we prophesy in part. Kaya po ang mga spiritual gift, hindi po yan complete. Ang spiritual gift, you know, but you cannot know everything. Kulang lagi yan. Prophecy, you can prophesy part, no, or half, whatever, 1/4. Basta hindi siya complete. But when which is perfect is come. Actually sa mga Bible commentators, no, ang may iba-iba yung kanilang explanation, or maybe marami siyang interpretations, no, ang ibig sabihin dito that when that which is perfect is come, it might be referred to the love of God in the context of chapter 13, or it might refer to Jesus, who is also the love. Pwede. It can be the love of God, or it can be Jesus as the love. Kasi nga sa Bible, God is love. So Jesus is love. So we can consider that. Either way, or maybe both can be interpreted like that. But when that which is perfect is come, then that which is in part, yung prophecy, ang kulang, no, shall be done away. Ibig sabihin, done away, ibig sabihin, hindi na mawala na yon o magiging perfect na. Yun ang ibig niyo sabihin dito. Kaya yung verse 11, tingnan po natin, ang similitude or example, illustration ni Paul, sabi sa verse 11, when, verse 11 po yan, ako nakulangan lang yung nakalagay sa verse 1. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought like as a child. But when I became a man, ibig sabihin nag-mature, I put away childish things. Bakit po ito ginamit ni Paul na illustration in regard to love? Kasi kung sabi niya, nung bata ako, nagsasalita na parang bata, nag-iintindi na parang bata. Alam mo, bata, ano mo yung bata, kulang, ang pag-intindi ng bata, kulang, di ba? Mabilis magtampo, mabilis mag-walk out, mabilis,
Yung ano mo yun, yung isip bata, ugaling bata. Yes. Di ba? Ganun yung mga bata eh. No? Tapos, kung ano-ano masasabi, ba yung mga bata pag nag-away, kung ano-ano masasabi. Kasi ganun ang bata eh. Pero sabi ni Paul, when I became a man, I put away childish things. So he's using this illustration, I believe, to give us an understanding that when you have the love of God, it will make you mature, complete, perfect. It will complement you, and you will understand things, especially the love of God. Kaya sabi niya, I put away childish things. So we can consider that childish things is yung mga bagay na opposite of love of God. Kaya po ang totoong taong nagmamahal, no, nag-grow yan. Naging mature, at saka we can also consider ang tinatawag na perfect na flawless. Kaya po tayo, pag may pagmamahal po tayo sa Panginoon, o pagmamahal ng Panginoon, no, it will make us not sinless, but it will help us to do right. No, kasi ang pagmamahal ng Diyos hindi po gumagawa ng kamalian. Tama po ba? No matter how great, how terrible the sin of the people, if you love them as God loves you, you will do right. Kaya di ba last time I said sa ang isang quotation sa Proverbs or even in some other quotation sa Bible, sa New Testament, that love covers the multitude of sins. Anong ibig sabihin nun? Kahit gaano karami, gaano kalaki, gaano kabigat ang kasalanan ng isang tao, pag may pagmamahal tayo ng pagmamahal ng Diyos, it will covers means it will forgive. Kaya po sa vocabulary po ng Kristiyano, wala po dyan ang tinatawag na I cannot forgive. Di ba? Kasi yung tao minsan ganun eh, humanly speaking, no, sa sobrang bigat ng kasalanan, no, hindi ko siya mapapatawad hanggang mamatay ako. Delikado po yun. Tataling ko to sa kabaong ko. Hindi po yan Christian, no? Love or even Christian vocabulary. No, that is only in human or in the world. Because in the Christian world, in our Christian life and Christian community, we need to forgive. Because the love of God is permanent, perfect. No, it can make others complete. No, in verse 12, kaya sabi dito ni Paul, for now we see through a glass. No, a glass kasi alam nyo no, pag sinabi mong glass, it can be mirror, it can be baso or whatever glass na sinasabi. Ang word dito na darkly. Tingnan po natin to, in-emphasize na darkly. Sa Old Testament, sa panahon nila, no, pag sinabing glass, marami kasing ibig ang mga glass. No, pag baso, wala pa naman sigurong, hindi pa masyado na invento yung mga, no, pag yung baso na very clear. No, may mga, ang glass nila noon, kahit yung mirror nila na sabi na, no, na glass or whatever, hindi siya perfect. No, ang kanilang sinasabi din na no, ang ginagawa nilang glass yung galing sa ginagawang bato, hindi perfect ang pagtingin mo pag yung tumingin ka sa kabila. Katulad yan sa atin ngayon, window glass natin, maganda na, no? No, kitang-kita, clearly, perfectly. But ang illustration ni Paul dito is the glass that when you look at the glass, either mirror or whatever kind of glass, ang keyword there is darkly. Dimly, ibig sabihin, hindi perfect, no, ang pag-reflect o yung pag sa transparency, no, pag tumingin ka through the glass, ang itsura ng tao na yan hindi perfect. Tama? Yes. Ibig sabihin kung gaano siya kaganda, pero kung ang
nasa likod siya ng glass na hindi perfect, papangit niya. Amen? Kasi di ba may mga mirror na may mirror talaga na, di ba tayo pag uy, ganda ng mirror. No, may filter. Tapos cellphone na yun. No, yung ibang mirror, di ba? Merong mirror talaga na pagtingin mo sa itsura mo, ano po to? Parang ang ilong ko na ano to, pumangit. No, ganun yung effect. So, ang illustration dito, it's the same na sabi niya, now we see through a glass, darkly, kaya ang illustration niya ito is the imperfection. Ibig sabihin, hindi klaro, hindi perfect ang ating makikita. Malabo. Malabo, no? Ang mukha natin naging malabo. Ibig sabihin, ang ibig niya sabihin dito na meaning niya dito na tayo ay hindi perfect. No? Isa tayo hindi perfect. Pero sabi niya, but then face to face, no, when you see each other face to face, actually ang ibang translation or interpretation dito is refers to Jesus. When we see Jesus face to face, when we see each other someday, no, face to face in the eternity or in the second coming or even in the rapture, when we see each other in our eternity na status, that's the perfection na makikita natin. Then face to face, now I know in part, but then shall I know even as also I am known. Ibig sabihin progressive. Alam ko na konti, pero I'm still getting known or being knowing each other or getting known myself. Kaya ganun po ang ating buhay bilang mga tao. We are not perfect, but we can still love perfectly. Amen? Amen. Kaya po ang love ng Diyos can love the imperfect people. Di ba? Meron yun? May term kasi or quotation. I forgot the exact word. But you can love the imperfection or imperfect people. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. No matter how imperfect we are, imperfect they are, we can still love them perfectly by the perfection or the perfect love of God. Amen. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, walang labis, walang kulang yan. Amen? Walang labis, walang kulang because it is a perfect love for all of us and perfect love toward each other, toward other people. So that's what we can see why this is the finality of our spiritual gift. And finally, agape love is preeminent. No, preeminent. Anong ibig sabihin ng preeminent? Ibig sabihin yan ng pinakamataas, pinakamalaki, supreme, that's another word. No, supreme. Kaya po in verse 13, ano sabi sa verse 13? And now abideth faith, hope, and charity. These three, but the greatest of this is charity. Someday, mga spiritual gifts, no, mawawala yan. Speaking in tongues, sa atin nga, we believe it. Our stand in speaking in tongues, nag-stop na yan eh. Yes. Although may mga other groups in religion that still claim that they have this spiritual or speaking in tongues. No, they practice, they used. But still, we have this interpretation that it's language. Kaya minsan nag-aaway tayo dyan. And some other naman, meron actually we will talk about that another chapter, no, sa next time. Sa next chapter, ang tongues na yan. And also other gifts, no, magsisist yan, mag-i-stop yan. But the love of God will continue. Ang faith, ang hope, no, it will continue. And the greatest in charity, and the greatest of this is charity or love. Kaya po, dito po natin makikita that it is preeminence. Because in the Bible, or in 1 John chapter 4 verse 8, makikita po natin dito, sabi din ni John, He that loveth not, knoweth not God.
Kaya ang hindi nagmamahal ng pagmamahal ng Diyos, hindi niya alam ang Diyos. Because for God is love. Sinabi niya po ito sa chapter 4 ng 1 John kasi he's talking about the love of God. He's talking about the real Christianity. That if you are a true Christian, you will love the people like the love of God. Na perfect, permanent, no, without restriction, without holding back. Kasi ang pagmamahal ng Diyos is a sacrificial, selfless love. Walang kondisyon. Ang another word, unconditional love. Ayan ang pagmamahal ng Diyos. Pag sinabi mong unconditional, wala kang hinihingi. Wala ka ring ano ba tawag dito? Wala ka ring hindi ka nabibigay ng condition ba, ng result. No, na di dapat ganito ganyan kasi gawin mo sa akin to, bigay mo sa akin to para mahalin kita. That is not the love of God. Kaya alam niyo po, especially sa atin na mga may asawa, hindi po pwede na magsingilan po tayo. So may mga asawa lang ha. Sa mga walang asawa, sige lang, feel free. Yes. Sa may mga asawa, hindi po pwede magsingilan ng mag-asawa. Hindi po ganun. Because if you truly love a person, you will not ask or beg for something or maybe use the word na ganito, ganyan, ako lang lagi, hindi pwede. Yung word na sinasabi na sa term pa ng Tagalog, pambababoy. Hindi ba yun, no? Yung ano ba yung sa Tagalog, nakalimutan ko yung word. Panunumbat. Ayun, panunumbat. No, sumbatan, yung tawag doon sa Tagalog. Kasi sa Ilonggo, ano ba tawag? Boy. Pamuy-boy. Boy. Pamuy. Nakalimutan ko ng Ilonggo ko ah. Numboy. Panumboy, tama. Sa amin kasi panumboy, panumbat sa Tagalog pala. Pagbababoy ba pala yun? Tagalog ba yung baboy? Sa amin kasi panumboy numboy, ibig sabihin, yung sinisingil mo siya ng kabaitan mo. Yun ang ibig sabihin nun. Sa Tagalog, sumpat, no? Kaya po hindi po maganda yan, hindi po yan tama sa Christian life. Sumbatan, singilan, utang na loob, mga ganyan. Hindi po yan sa Christian. Wala kang utang na loob. Diba, minsan pag galit tayo, ganun, no? Humanly speaking, maybe you can talk like that, you can say like that, but in Christian life, hindi po pwede yan. Hindi po siya acceptable sa Panginoon yan. Because we don't have the right to sumbat, sa Tagalog yun, to ask for return. Kung ang pagmamahal natin tama, for love of God. Kaya ang pagmamahal ng Diyos, never ask a return. Sacrificial, selfless, unconditional. And verse 16 sa chapter 4 ng 1 John, and we have known and believed the love that God had to us. Pagmamahal ng Diyos sa atin. And God is love. And he that dwelleth in love, dwelleth in God. Kaya kung namumuhay ka sa pagmamahal, sa totoong pagmamahal, namumuhay ka sa Diyos because God is love. And sabi dito, God in Him. The greatest evidence that you are a Christian because you love others unconditionally, sacrificially. You forgive, you forget, even you continue to do good despite or in spite of the terrible, painful, grabe ka, hirap na mga sitwasyon o nangyari, you can still feel love. Pastor, hindi na talaga, wala na talagang wala na talaga, pastor. Yun siyempre reality sa atin dito na may mga separated,
Reality yan. Minsan hindi na ma-restore ang relationship. We accept that, we understand that. But what still God says to us, that we need to love, forgive, no, show the love of God. Kung hindi naman natin napakita ang relationship natin as a wife or as a husband maybe, but still we need to show the love of God by forgiving, surrendering it to the Lord. Lord, ikaw na bahala. What matters most is your heart is clear in the presence of God. Amen. Na wala kang hinaharbor na kung anumang oath or whatever, galit or whatever, no, na mga something that it will make you no sin or sinful in the presence of God. No, that is the most important thing. Na the love of God will fill us or will satisfy us, no, sa ating buhay. Kasi yan po ang pinaka-best po natin na magagawa at ma-experience bilang Christian. And the last note that we have, love is the ultimate matter in our Christian life and service to God and to others. Ito pong pinaka, no, kabuuan, no, pinaka pangangailangan, pinakamalaking bagay sa ating buhay, ang pagmamahal ng Diyos. At sa ating pag-service, pag-serve sa Kanya at sa mga tao. So therefore, let us always consider to love the people with this agape love. Yes, Pastor, na-hurt ako talaga sa ginagawa sa akin. Masakit yun. Yes, that is true. That is real. Very, very painful and hurtful. But it will be overcome by the love of God. Ang process of healing minsan matagal. No, mayroon tang process of healing na talagang matagal, bagal maybe, or it takes time. No, ang pain matagal mahilom ang sugat, no, mawala. But if we are relying and depending on in the love of God, it will help us move on. Tama? Move on tayo. Kung hindi man siya kasama mo sa move on, basta ikaw nag-move on. Yes. Amen? Amen. No? Malay mo later on, baka mag-move on din. No? O baka mag-move out. No? Di ba? O move up. Pwede rin. So, importante is tayo, your personal life in the presence of God must be right and must have the love of God. Because ikaw yon ang magbi-benefits ng pagmamahal. Amen? At ng blessing ng Diyos. Pag tayo po ay namumuhay sa pagmamahal na ito, do we love others permanently? Pastor, permanent? Parang hindi permanent yung pagmamahal ko. We need to consider that. If we have this kind of love, it will permanently love. Pastor, pag hindi ko na siya mahal, hindi tumigil ka sa pagmamahal ng Diyos. Diba? How is the work of God or the work of God's love in your life? Kamusta ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Nagwo-work ba? It helps you ba na mag-grow ka? No, na mag-mature ka? Maging faithful ka lalo sa Panginoon? And magiging continuous yung paggagawa mo ng mabuti, kabutihan sa tao? Are we growing in God's love by loving Him and loving others? Nag-grow ba tayo sa pagmamahal natin? Nung una, parang medyo hirap mo pa magmahal sa tao na yan kasi sobrang nakakagigil o whatever. Pero kung nag-grow tayo sa pagmamahal, no, ma-overcome natin yan. Intindihin mo na lang. Ganyan talaga siya. Ano talaga yan? Medyo, hindi maingat o something like that. Mahalin mo na lang. Wala kang choice. Wala kang talo. Wala kang choice. Isang ganun na eh. Wala kang choice. No, kasama mo na eh. No, hindi. Wala kang talo. That's the best thing. If we love others by the love of God, wala kang talo. Sa tingin man ng iba, talo ka, pero panalo ka sa Panginoon. Amen? No? Sila ang talo pag hindi sila magmahal sa'yo.
na ikaw yung panalo sa Panginoon? And do we give greatest value on God's love more than anything else? Nagbibigay ba tayo dito ng greatest value? Ano po natin sa pastor masasabi na greatest value? Kahit anong mga nangyayari, go back and balik po tayo sa pagmamahal. Lord, help me and teach me to love them despite of what is happened or what was happened or what are, anong ginagawa nila sa akin. Help me to love. Mahirap kaya yun? Diba? Mahirap yun. Pero, by the guidance of God, by the love of God, by the help of the Holy Spirit, you can love. And you will be blessed. Amen? Magkaroon ka ng peace, joy. Yan po ang bunga ng love sa Galatians chapter 5. Yung fruit of the Spirit. You will experience that and you will be blessed. And I hope and pray that is as a Christian or as a church, ganun din ang ating ma-exercise. Reality yan, sometimes nagkakatampuan, nagkakasamaan ng loob, nakakarinig tayo ng mga masasakit na words, or reaction, or action. Totoo yun, that is reality. Pero, balik po tayo pa rin sa basis, sa foundation, na we need to love one another. Despite or in spite of what they did, what happened, mga circumstances, minsan, sa panahon ng maybe high blood, maybe low blood, ano ba yung klaseng mga, ladlad, di ba pa yun? Sige lang, let us understand one another. Minsan malagay tayo sa alanganin, malagay tayo sa gitna o alanganin o ma-force ka unintentionally, magulat ka, masabi mo o magawa mo to. Minsan ganun ang nangyayari. Kaya minsan, ang gagawin po natin, let's go back, let's talk about it maybe, let us settle it, reconcile it, and even forgive and forget each other. Yan po ang ating buhay bilang Kristiyano that we need to work. This is the most important thing and truth that we need.